I-switch natin. Ito po yung number 1. Bali na swing na po yan. 1 and then number 2. Number 2 and then number 3. So yan, ayan na po yung kanyang ikot niya. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. Yan, gagawin na po natin itong isang dispa na ito. Atin po siyang bubuksan na. Yan po, Jiditsu po yan. Ang kanyang tatak. Hindi pa po natin ito nabubuksan. Hindi pa natin nare-repair yan. Yan, galing dun sa aking tropa. So isaksak natin kung anong problema. Yan, saksak natin para ating malaman. So hindi muna natin iti-tester. Switch natin. Wala na, ugong lang. Yun, gumalaw ng konti. Yun, sa switch umiikot pero na-stop. Naugong lang siya. Oh. Naugong lang. So yan, ating bubuksan ito. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo. Yan, tanggalin muna natin sa switch. Yan po ang problema nga nyo, ang kanyang shifting at bushing na naman tayo. Papalit na naman tayo nito. So yan, palitan muna natin ito ng bushing at shifting. Yan, maluwag na po ito. Yan, maluwag na, malug na. Palitan na natin. So baklasin muna natin, hindi nito ating nilinisin, nilihain natin to. So yan, saka po ako po dyan magre-repair ng mga ganitong electric fan, tuwasin. So yan, patuloy lang tayo sa ating ginagawa araw-araw. So mahalaga tayo ay nagtatrabaho ng maayos at marangal. So ang hangad natin ay makatulong sa kapwa. At saka siyempre mayroon tayong panggastos sa ating pang-araw-araw na buhay. So pag hindi tayo nagtrabaho, wala, gutom ang ating pamilya, sabi nga. Kaya kung ano ang ating trabaho, tayo ay magtiyaga, magtiis para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating pamilya.
So yan, kung bago ka pa lang, sana padpad sa aking channel. Baka naman po pa-subscribe, pa-like and share na rin itong ating video na ang araw-araw nating trabaho. Yan, para po sa mga baguhan na mga gustong matuto mag-repair ng mga ganitong electric fan. So sa mga napapanood nyo po, kailangan nyo lang po ay unawain nyo ang mga sinasabi ng mga ganitong video, kung paano ba siya gawin o i-repair. So nandiyan naman po ang kanilang mga pagdidemo o paliwanag nila. Kasi sa akin po, medyo minsan po talagang kulang ako sa pagpapaliwanag. So sa mga ibang nagbablog po dyan, mayroon po diyang medyo magandang magpaliwanag at lubos po nyo pong maunawaan ang kanilang mga sinasabi. So sa akin po, kumbaga, siyempre sa mga sarili natin, sabi nga kung ano lang yung ating kumbaga yung papasok sa ating isipan, ayun lang ang ating nasasabi at nababanggit. At siyempre minsan sa naalala natin sa mga nire-repair natin. So minsan kasi sa dami na rin ng ating mga nare-repair, minsan halos parehas lang din, katulad sa mga electric fan na stock up. So may paliwanag po dyan pag nag-stock itong shafting na ito. Ang nagiging dahilan yan minsan sa bushing at shifting, dahil maluwag na or dumikit na siya at kulang na sa langis, kumbaga. So minsan kailangan lang yan na ilalangisan para dumulas, para umikot siya ng maganda. So kailangan yan naka-align. Yan, katulad yan, wala nang alog kasi pinalitan na natin siya ng bushing at saka shafting. So maganda na ang ikot niyan. Kasi pag napalitan na natin yan ng bushing at shifting, kumbaga gaganda na ang ikot niyan. So try natin. Papaikutin na natin. So ganyan lang natin para makita nyo. Lagyan lang natin ng palatandaan. So yan, lagyan natin ng palatandaan. So saksak natin. So tulad nga, sasalan na yung sinabi ko, kailangan lang ay sipag at tiyaga kung gusto nating makamit ang ating pangarap. Nasa pag-aaral lang yan. Parang katulad ko dati nung baguhan pa lang ako. So makutingting kasi ako, katulad sa mga radyo. Kumbaga marami rin akong nasira bago natuto. Ngayon naman tayong mga nagsisimula o mga baguhan. So yan po, saksak natin. Kailangan makasira ka muna ng gamit bago ka matuto. Yan, switch natin. Yan po, yung number 1, number 2, and then number 3. So yan, okay na po ang ikot nyan. So lagyan na lang natin ang ilis mamaya para makita nyo ang hangin, kung malakas ba o hindi. Kala ko nasira na yung cellphone ko Bakit? Bay, naka-open lang lagi yung ilaw. Hindi na mamatay kahit naka-off na yung Yung mga asawa hindi naman yan. Iwan. Try natin. Babae nga naman talaga. Saksak natin ulit. Yan, ganito po yung paliwanag ko doon sa isang video ko. Pag ito hinawakan, hindi mo ito mahahawakan. Yan talaga mainit sa kamay. Diretso ang ikot. Lalo pag number 3 na. Yeah, bilis. Number 3. Ganun yung ibig kong sabihin sa mga motor na pasira na. Talaga nahahawakan mo na siya, pag pinihit mo pa ganun, iikot din. So kumbaga sa tagal na nating nagre-repair dito, hindi naman sa ako po ay sobrang dunong na.
So experience ko lang po yun sa mga electric pang aking nakaka-encounter na ganun. Nung tayo nandiyan pa sa Maynila, mga 1990s yan, 1990, nag-repair na tayo ng ganito. So yun, lagyan na natin ang cover at nang matisting na natin. Ang hanip, nakalap. Dito na po yung ating ni-repair. So marami tayong mga na-repair na ganitong style na Fuji Denso. So yan ito. At ating naayos na siya. Naayos na natin siya. So sak natin. Then switch natin. Number 1, number 2, and then number 3. So yan, ganda na po ng ikot yan. So yan, hanggang dito na lang po ang ating video. Dito na po natin tatapusin. So yan, kung bago ka pa lang sa ating channel na napadpad, naman po isang subscribe dyan, like and share na rin po para sa ating mga baguhan na gustong matutong mag repair ng ganitong mga wasingan at electric pan na katulad nito. Siyempre pakipindot na rin ang ating notification bell dyan para sa mga susunod ko pang video ay hindi kayo malate. Yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Walang sawa niyong suporta. Yun lamang po. God bless you all. Ingat ang bawat isa. Yan ang ating laging sinasabi.